Amen. Thank you, thank you. Alright, pag pumanhinan niyo po yung ating special number. Kasi na-overconfident po siguro. Wala na lang ng boses eh. Hindi pa naayos. Mary James. Nahihirapan talaga ako pumasok doon eh. Kaya more practice. Practice makes perfect. Kaya more practice. Mali lang talaga hindi nakapag-practice before the singing eh. Pero kahapon maayos po yun eh. Kaya pag po naman yan, pwede nating ma-cut yun sa ating live. Mas maganda. Kaya lang hindi na yata makakat yan eh, no? Anyways, mamaya po ay babawi na lang po kami. Amen. Bawi na lang po tayo sa salita ng Diyos. Somehow music is through music we can worship God. Yes. We love music. We love God's uplifting music. But there's no substitute for the preaching of the Word of God. Okay, let's read our Bible in Ruth chapter 1. Basahin natin. Verse 16, yung binasa natin kanina. Okay? Sundan nyo lang sa inyong mga Biblia as I read. Ruth chapter 1 and verse 16. And Ruth said, entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God. Amen. We're going to study this morning on the subject, a tremendous commitment. Sinabi ko na kanina. A tremendous commitment. What a kind of commitment. Itong statement na ito, naalala nyo kayong mga may asawa, sinumpaan nyo ito sa inyong officiating minister. Sino man ang nagkasal sa inyo. Sinabi mo itong mga katagang ito. No? Nandito lahat yon. It is about commitment. No? Walang mapaghihiwalay. Walang pwedeng maghiwalay sa isang mag-asawa. That's kind of commitment. Ang kamatayan lang ang pwedeng maghiwalay sa mag-asawa sa ibabaw ng lupang ito. That's a kind of commitment na naniniwala tayo. But this time, it's not about husband and wife, but it is between the mother-in-law and the daughter-in-law. What a tremendous commitment. Di ba, makarinig ka ng gintong statement sa isang babae na ang pinagsasabihin niya ay kanyang biyanan, na most hated person ng mga manugang, yung kanyang biyanan, lalo na yung babae. Amen? But this time, makakarinig ka ng isang klase ng statement na very powerful. At nakikita natin sa kanyang tremendous commitment. A tremendous commitment. Palagi ko naman hindi na magkakamali yung magta-type ng title na yan. Inuna ko nang sabihin. No? A tremendous commitment. Alright, tayo yung pumigit sandali at manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa umagang ito na muli po kaming makapag-aaral. May kalayaan po kaming mag-aaral mula sa iyong mga salita. I pray na patuloy po kaming pangunahan, O Diyos, sa umagang ito. At lahat ng amin pong mababasa sa aming Biblia, lahat po ng aming papakinggan, na ito'y patuloy na manatili, tumimo sa aming puso at isipan, manatili po sa aming isipan, sa aming puso. Sa ganun, Panginoon Diyos, ito'y sisibol at lalago at patuloy po kaming lalago sa aming pananampalataya. O God, salamat po sa umagang ito. Patuloy po kaming pangunahan at patuloy mo pong abutin ang pangangailangan ng bawat isa. Gamitin mo lamang po, Panginoon Diyos, ang inyong lingkod. Make me a blessing to your people. Alam mo po na ako'y
limitado, wala po akong alam, Panginoon Diyos, pero kayo po ay tigib ng kaalaman. Kaya, Panginoon Diyos, sa iyo lamang po kami umaasa. Kayo po ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Kaya patuloy po namin kayo maitaas, maluwalhati at masamba po namin sa umagang ito sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa presensya ng inyong mga anak at lalitigit sa aming mga bisita. I pray na patuloy pong bigyan na bukas na puso at isipan ng bawat isa at bigyan po rin po kami ng maayos na signal ng internet. Sa ganun ang inyong mensahe makarating po sa aming mga kapatiran na nasa kanilang tahanan na ito'y maging maliwanag at anumang maliwanag pong maunawaan natin sa inyong salita ay may sa buhay po namin. Okay, maraming salamat po. Pagpalain mo po ang aming pastor, Pastor Hill, at ang kanyang buong sambayan, gandi po the church as a whole ay pagpalain mo po sa umagang ito. Lahat ng preachers, Panginoon Diyos, gamitin mo sa oras na ito para maabot ang pangangailangan ng mga tao, Panginoon Diyos, mula sa iyong mga banal na salita. Okay, salamat po. Binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. At patawad sa bawat pagkakasala sa ito may nakita mo sa aming puso, isipan. At kayo naman ang patuloy namin maluwalhati sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin na may pagpupuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, please be seated. Sabi ko nga kanina, ng purpose ng book na ito, sinabi ko na kanina sa Sunday School, ay para makita natin yung may tatlong tao na nananatiling strong in character. At nanatiling totoo sa kanilang Diyos sa kabila ng kanilang kapaligiran ay hindi sumasang-ayon sa kanila. No? Kaya napili ko ang title ng mensaheng ito because this is a very powerful statement. No? Kasi ang ibig sabihin ng tremendous, it means extremely good. Ang ibig sabihin ng tremendous is extremely good or impressive. Kaya nga, synonymous siya sa salitang excellent, wonderful, marvelous, magnificent, superb, splendid, or glorious. And this tremendous word does not have any negative connotation. It is always positive. Pag ginamit ito, positibo talaga. Yan, a tremendous. And when you say commitment, it means the state or quality of being dedicated. Being dedicated to a cause. No? May dahilan ang kanyang pagiging dedikado. Kaya nga, synonymous din siya sa word na dedication, devotion, allegiance, loyalty, faithfulness, fidelity, or bond. Amen. Amen. So, another meaning is, ng commitment is an engagement or obligation that restricts freedom and freedom of action. Ulitin ko, an engagement or obligation that restricts freedom of action. Makikita natin to kay Ruth. No? Minarapat niyang sumama kay Naomi, di baling limitado siya sa kanyang kilos. Hindi na siya malaya eh. Ibig sabihin, inari niyang ito'y responsibilidad niya. Kaya nga, synonymous siya sa responsibility, obligation, duty, tie, or charge, liability, burden, pressure, or the word engagement. So, the tremendous commitment to Ruth can give us a lot of principles to follow. Kaya ang lahat ng points na sasabihin ko, it's about principles na nakita ko sa buhay ni Ruth. It's all about Ruth. Of course, part dyan si Naomi at si Boaz sa mga principles na sasabihin ko. But the first principles I've learned from the life of Ruth is, number one is, a tremendous commitment of an afflicted person
can encourage a desperate person. Ulitin ko. A tremendous commitment of an afflicted person can encourage a desperate person. In verse 20 ng chapter 1, sabi ni Naomi, and she said unto them, call me not Naomi, call me Mara, for the Almighty hath dealt very bitterly with me. Nakita mo yung desperadong buhay ni Naomi? Wala na siyang pag-asa eh. Kasi yung pag-asa niya sana nandun sa asawa niya, namatay ang kanyang asawa. Ang pag-asa niya nasa kanyang mga anak, namatay ang kanyang mga anak. Kaya sabi niya, uwi na kayo, aking mga daughters-in-law. Wala na akong anak para ipaasawa po sa inyo. She's desperately and no hope. Parang wala na siyang nakita pag-asa kasi ito na, sabi niya, ito na yung bunga. Ito'y kiniloob na niyo sa akin at willing siyang tanggapin, but she is desperate. Desperado na si Naomi. Pero makikita natin na yung action ni Ruth ay nakapag-encourage kay Naomi. Kaya sabi ko ay a tremendous commitment. Nakita niya yung commitment ni Ruth, na ito'y nag-encourage sa kanya para magpatuloy. Bihira ka makakakita ng taong ganitong klase ang commitment sa kanyang karelasyon. Even from the husband and wife nowadays. Walang ganyang klaseng commitment na sasabihin niya sa kanyang biyanan, entreat me now to leave thee. Wag mo naman pilitin na ako'y iwanan ka or to return from following after me, na ikaw ay sundan. For whither thou goest, kahit saan ka pumunta, ako ay pupunta. And where thou lodgest, kung saan ka titira, doon ako titira. Thy people shall be my people, and thy God, my God. She's willing to sacrifice everything for the sake of her commitment to her mother-in-law. Nakakita ka na ba ng ganyang manugang? Sino pong merong ganyang manugang ngayon? Pakitaas naman po yung kamay. Wow! Thank you, nanay. Nay, dalawa lang tayo nakataas eh. Pero parang hindi ko sinasadya, nagpapataas lang po ako. No? Bihira tayo makakakita ng ganyang klaseng manugang. Na yung kanyang pagmamahal ay higit pa sa pagmamahal ng kanyang anak. And she's willing to sacrifice para sa kanyang mother-in-law. Amen. Ngayon makakakita ka ng mga manugang na kalaban ng kanyang biyanan. Pagka kinausap ng biyanan, nakasimangot. Kaya nga tanong ko dyan, how can you encourage a desperate person? Paano ka makaka-encourage kaya ng isang taong desperado? O isang taong problematic, isang taong offended, isang taong may sakit, paano mo siya mai-encourage na na siya ay sumunod sa'yo? Kung ang nakikita sa'yo, kung yung biyanan mo nga, hindi mo mapakisamahan eh. Ako pa kaya? Di ba makakita ka na iwiniwin mong magulang, iniwin mo mga tao, iwinin mo na siya, inilit mo siya sa Panginoon, at in-invite mo sa church, at pagdating sa church, nakapakikita niya yung ugali. Ganyan ka pala sa biyanan mo. Hindi mo pala nire-respeto yung biyanan mo. Oo, kasi yan, hindi naman talaga respeto yan eh. Nakakita ka na ng ganong anak? Mga anak, mga manugang, wala po kayong karapatan na hindi respetuhin yung magulang ng asawa nyo.
Ha? Kuhanin natin yung magandang example ni Ruth. Pero ngayon, grabe kung maggera patani yung mga babayaran, lalo na yung may mga pera. Pag-aawayan talaga nila yung mga properties. Magdedemendahan pa yan. Amen? But not in the kingdom of God. Dapat hindi nangyayari sa kingdom ng Diyos, hindi nangyayari sa church ng Panginoong Jesucristo. Kaya anak, manugang, kung meron ka pang ganyang rebellious attitude sa inyong biyanan, ay mag-isip-isip kang mabuti. Tatandaan mo, may anak ka. May anak ka rin. Na minsan isang araw, magkakaroon ka rin ng manugang. Mamaya may sunod na prinsipyo yan. Na kung ano, yung itinanim mo, yun di naman ang ani. The principle of sowing and reaping. Na-reap lang, naani lang ni Ruth yung kanyang itinanim. Naniniwala tayo dyan that kind of principle, the principle of sowing and reaping, kung ano yung tinanim mo, yun yung babalik sa'yo. Of course, pag may tinanim ka, meron kang aanihin. Kaya pag nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Pag nagtanim ka ng masama, aani ka rin ng masama. Pag nagtanim ka ng galit, di galit din ang maririp mo, maaani mo. Amen. Pag nagtanim ka ng kadamutan din ang maaani mo. Pag nagtanim ka ng masamang ugali rin ang maaani mo. Amen. Kaya napakagandang encouragement ito sa atin mga kapatid. Na kung paano tayo nagiging encouragement sa mga taong namumblema ngayon. Hindi pag nakita tayo, lalo silang namumblema. Amen. Maging encouragement naman tayo sa iba. Lalo na kung matagal-tagal na rin tayong Kristiyano, dapat hindi na tayo burdensome, kundi tayo ay encouragement na sa iba. Amen. Kuhanin natin yung ganitong klaseng commitment ni Ruth. What a tremendous commitment. Amen. What an excellent commitment. Na sinasabi ni Ruth, sinasabi niya, hindi kita hiwalayan kahit saan ka pumunta at kung saan. Sabi niyan, sundan natin yung sumunod na talata, sabi niya, sa verse 17, where thou diest, will I die, and there will I be buried, and the Lord do so to me, and more also, if aught be death, part thee and me only death. Kamatayan lang ang magpapahiwalay sa atin, nanay. Tanungin kita, kaya mo bang sabihin yan sa biyanan mo? Kung sa asawa mo, ay hirap kang sabihin. Para bagang nung kinasal kayo, napilitan kang, till death do us part. Ikaw ba, babae, tinatanggap mo ang lalaking ito bilang iyong kabiyak at mamahalin mo at kayo'y magsasama sa hirap at ginhawa at kamatayan lang ang magpapahiwalay sa inyo? Teka. Opo pala, opo. Para bagang nagkamali pagpunta nyo dun sa altar at kayo'y nagsumpaan. Pero si Ruth maliwanag ang kanyang commitment. Till death do us part. Kamatayan lang ang magpapahiwalay sa atin, nanay. Pero hindi mo masasabi yan sa biyanan mo kung sa asawa mo nga hirap ka. Pastor, talagang gusto ko nang hiwalayan itong asawang ko ito. Grabing pasaway. Grabe po kabigatan niya na po sa akin. Pinapahirapan niya po. Matagal na po. Binigyan ko naman siya ng tsansa na napakarami. Pero hanggang ngayon kapaitan pa rin po nararamdaman ko sa kanya. Kailan po kaya ako makakalaya sa bagay na ito? Buti pang nakulong ako ng reclusion perpetuum.
nakakatuwa, Pastor. Kasi yung pagkakulong ng panghabang buhay, may pag-asa pa akong makalaya pag ako'y napardon. Pero ito, habang buhay ko bang kakasamahin yung taong ito? Panginoon, bakit mo ako pinagganyan ito? Minsan ba naisip mo yan, husband? Minsan ba naisip mo yan, wife? Ha? Parang marami natatawang tatay at ay mga husband at wife Panginoon, bakit ito binigay mo? Tanong mo sa iyo, bakit yan ang pinili mo? Nung pinili mo yan, anong nasa isip mo? Kaya nga ganito yun Tayo, ang prinsipyo natin sa church na ito, at tinuturo ng Biblia sa atin, huwag kang mag-aasawa nang hindi mo kapananampalataya. Do not be equally yoked with the unbelievers. Kasi hindi mo pwedeng pagsamahin yung tubig at langis. Amen? Kaya pag ikaw ay nag-asawa ng unbelievers, ibig sabihin, willing kang tanggapin yung consequences ng pagpili mo na yan. Amen? Kaya nga, maaaring itong kaisipan ni Naomi, kasi kabilin-bilin sa kanilang Diyos, huwag kayong makikipag-intermarriage sa hindi nyo kalahi. Pero yung kanilang mga anak, si Malon at si Chilon, ay kumuha ng kanilang asawa na Moabites. Ito'y si Ruth. But the good thing is, nakatanggap ng pabor, ng grasya si Ruth sa paningin ng Diyos. At nagpakita siya ng ganitong klaseng tremendous commitment sa kanyang pag-aasawa. Sa mahal ng kanyang mga asawa, ay talagang minahal niyo rin. Sabi ni Paul, thy people shall be my people. And the best of all, sinasabi, and you're thy God, my God! Yun ang maganda rin, yung willing kang mag-submit sa Diyos ng iyong asawa. Kaya kung ikaw ay nakakaalam ng katotohanan, ikaw yung merong totoo at buhay na Diyos, huwag kang kukuha ng tao na merong ibang Diyos-Diyosan. Kasi yan yung magpapasakit ng kalooban mo later on. Kaya nga tinanggap na lang ni Naomi, ito na yung consequences ng ginawa ng aking mga anak. But good thing, nakatanggap pa rin sila ng pabor mula sa Diyos. Nakatanggap pa rin sila ng grasya mula sa Diyos. Amen. At nakakita tayo ng isang babae, bagamat siya'y unbeliever from mula sa lahi ng Moabites, pero nakakita tayo ng klase ng commitment, a tremendous commitment. An excellent commitment na bahagyan natin makikita sa mga mag-asawa ngayon, modern day Christians. Bahagya tayo makakakita ng ganito na sinasabi ni Boaz, you are a virtuous woman. Bahagya ka na makakakita ng virtuous woman ngayon. Amen. Sa sanglibutan. Pero dapat makikita pa rin ito sa mga Kristiyano. Sa mga Baptist people. Amen. Kaya nga dito pinalalaki as much as possible yung ating mga anak. Pinalalaki natin ang ating mga anak na merong pure heart and mind. Pinalalaki natin sila na matuto silang magsakripisyo at magtrabaho. Kailangan niyang matutong magtrabaho para siya ay mabuhay. Hindi yung kalabit pengi lang. Pengi. Gusto ko noon. Yung ating mga anak, kung gusto nila nilang kumain, turuan natin silang magtrabaho ng kanilang kakainin. Hindi yung paalwanin natin yung kanilang buhay, ipo-provide natin sa kanila. Sasabihin natin, sige lang anak, ako nang bahala sa lahat ng trabaho, ako nang bahala maghugas ng plato, ako nang bahala maglaban ng damit mo, ako nang bahala mag-prepare ng lahat ng kailangan mo, basta mag-aral ka lang mabuti anak ha. Ito namang anak na seryoso, tama naman, sinunod niya yung payo ng kanyang magulang, nag-aaral naman ng mabuti, nagsunog ng kilay hanggang sa makatapos. Isang matalinong bata, pero walang alam na trabaho sa bahay. Hindi niya alam kung ano yung hard work.
Kaya pag napasok ng trabaho, hindi niya alam yung hard work. Nakagraduate nga, wala namang mapasukang trabaho. Bakit? Namimili ng trabaho. Nakagraduate nga, pero hindi niya ma-apply yung pinag-aralan niya kasi. Bakit ano? Malayo. Mapapalayo sa saya ng kanyang nanay. Amen. That's why we need this kind of principle sa buhay po natin. What a tremendous commitment na makikita natin, sabi ko kanina, a tremendous commitment of an afflicted person. Afflicted siya, may problema din si Ruth eh. Di ba? Unang-una na siya namumblema. Afflicted din siya tulad ni Naomi. Byuda rin siya. Nararamdaman niya yung nararamdaman ni Naomi. But because of her commitment, na-encourage niya itong isang discouraged na byuda, na widow. At yan yung kanyang biyanan na si Naomi. Amen. Kaya ang tanong ko lang, meron ba tayong na-encourage na tao? Na isang klase ng tao na problematic, isang klase ng tao na offended, na hanggang ngayon offended, isang taong may karamdaman na parang walang pag-asang gumaling, na nakapagpakita ba tayo ng klase ng ganitong commitment na pag na kinausap natin siya ay nagagaanan ng kalooban pag tayo ay nakakausap, o lalo siyang nai-stress. Ano ba itong taong ito? Ako na nga, namumblema na nga ako. Pumunta pa rito para dagdagan yung problema ko. Yan ba ang ginagawa natin sa ibang mga tao? Especially our disciples? Amen? A tremendous commitment of an afflicted person can encourage a desperate person. Let's be an encouragement to the desperate person. Maraming tao dyan na nasa paligid natin. It seems na wala na silang pag-asa. Wala na pong pag-asa. Ginawa ko na po lahat, pero hindi na po talaga nag-workout yung aming pagsasama. Hindi ko na po talaga kaya. Kaya patawarin po ako ng Panginoon, Pastor. Magagawin ko po ngayon, Pastor. Hindi ko na po kaya. Wala po matutulong sa akin. Ginawa mo ba talaga lahat? Kung ginagawa mo lahat, hindi ka dapat nag-iisip ng ganyan. Ibig sabihin, kung hindi mo panauwin yung asawa mo na merong problema, ibig sabihin, kulang pa yung ginagawa mo. Especially if you are the leader of the home, you are the man of the home. Bilang ama ng tahanan, tayo ang leader ng tahanan at tayo ang dapat magsiset ng magandang example sa ating pamilya, lalo na sa ating asawa. Alam mo, napakagandang topic niya na laging pinag-uusapan sa Baptist Lunch. Na sinasabi ng isang asawang lalaki, alam mo po kasi, yung asawa kong babae, hindi po talaga nagpapatalo. Siya po ay very strong ang kanyang personality. Oh yeah? Strong ang personality? I do believe that. Sabi ko nga sa comment ko noon, naniniwala tayo dyan sa strong personality na yan. Pero naniniwala tayo kahit gaano ka-strong ang personality ng isang babae, hindi niya kayang mag-carry ng burden ng tulad ng isang lalaki. Yeah. Dapat ganun. Yun ang normal. Kasi tayo mga lalaki ay mas malakas, natural na tayo ay mas malakas sa mga babae. Both physically and emotionally. Ayan naman ang kahinaan ng mga babae, mga may emotion sila, kaya nga dali nilang ma-inlove eh. Pakitaan lang sila ng mabuting gawa ng mga gentleman, ay in love na eh.
Pakitaan lang siya ng mga forwarded messages na parang pahaging lang. Kinikilabutan na eh. Kaya lalo na pag sinabihan niya ng, I love you. Aba, grabing palakpak ng tenga niya na grabing kabog no. Kasi bakit? Emotional driven. Madali silang ma-in love. Pagkakayamalan nilang in love yung emotion. Hindi po yan yung totoong love. Kasi yung totoong love is a command from the Bible, command from the Word of God. Sabi ng Panginoon, husband, love your wife. Submit one to another. Kinakailangan mo lang mag-submit. Hindi tayo naniniwala sa prinsipyo ng give and take. Kundi ang prinsipyo yung pinaniniwalaan natin, just do your responsibility. If you are a husband, do your responsibility as a, if you are a wife, do your responsibility as a wife. Hindi give and take. Hindi yung kung aantayin mo makagawa ng mabuti sa iyo yung asawa mo bago ka gumawa ng mabuti sa kanya. Hindi ganyan yung prinsipyo ni Ruth. Hindi ganyan ang prinsipyo ng virtuous woman in Proverbs chapter 31. Sabi doon, a virtuous woman shall do good to her husband for the rest of her life. Sa lahat ng panahon habang siya ay nabubuhay, gagawa siya ng mabuti para sa kanyang husband. Amen. Hindi yung pag nakagawa ng hindi maganda, mumurahin. Hindi po healthy yan, lalo na kung ipaparinig natin sa ating mga anak. Na pag nakagkamali yung iyong asawang babae, mumurahin. Buti nga kung mumurahin lang, emotional attack lang yun. Paano pag sinipa pa, sinuntok pa? Lalo na, grabe, sinasabi ko nga sa inyo, sinasabi ng Biblia, natural, mas malakas tayo sa babae, kaya wala sila, no match sila sa atin. As far as strength, physical or emotional strength is concerned. Amen. Kaya bahagya ka makakakita ng ganitong klase ng babae na merong tremendous commitment. An excellent commitment. Nasasabihin niya sa kanyang asawa, handa akong maglingkod sa iyo, handa akong magpasakop kayo hanggang ikaw at ako ay nabubuhay. Amen. Hindi yung pag hindi nagkaroon lang ng problema, wala na. Hindi na magluto ng almusal, bahala ka sa buhay mo. Pumasok kang gutom. Sounds familiar? Manigas ka. Diyan ka matulog sa labas, lamuking ka dyan. Nakita ka na, nanggagalit sa galit, saan kaya hanggang, nasaan na naman itong asawa ko ito, hindi ko alam, kaya pinatay pa yung cellphone niya, saan kaya siya napunta ron? Sino naman kaya ang kasama nito? Nagtatrabaho yung asawa niya, na late lang ng konti. Kaya nung dumating ng late, nung makatok, sweetheart, nandito na ako. Bahala ka sa buhay mo. Diyan ka matulog sa labas. Ihagis ka ng mga gamit mo dyan, ha? Pumunta ka na din sa babae mo. Galing sa trabaho, sabi sa babae. Paano naman makakapaghanap buhay ng maayos yung asawa mo na yan? Kung nalate lang ng uwi sa babae na kaagad galing. Baka dati yun nung wala pa siya sa church. Maaari na baka naniniwala ako sa iyo dyan. Pero ngayon nasa church na, ako sigurado ko galing dito yan. Bago umuwi, kung na-late man, kasi masarap makipag-fellowship dito. Wala kaming pinag-uusapang kalokohan dito. Konti lang. Ha? Huwag mong pagbibintangan, wife. Kaya screenshot na lang, dito ako Kaya pag nakakita ka ng tatay na screenshot, send, nagre-report yan kay Mrs. Mamira. Naalala ko na naman tuloy yung blender na yan. Biruin mo yan. Pag wala kang tiwala sa Mrs. mo, bibilhan mo ng blender. Para sabihin mo sa Mrs. mo, pag tinawagan mo, patunugin mo nga yung blender kung talagang nandiyan ka sa bahay.
Nandiyan ka nga sa bahay. Biruin mo yun, kinakailangan mo pa ng prueba, nandun siya sa bahay, hindi siya umalis. Pahirapan mo pa yung misis mo. Kaya umuwi ka ng hindi inaasahan ng misis mo. Wala yung misis mo. Sabi mo sa katulong, asan yung ate mo? Kanina pa po umalis. Dala-dala yung blender. Biruin mo yan. Pinahirapan mo pa yung misis mo eh. May pupuntahan sa bangko. Pupuntahan, bibili ng groceries. Dala-dala yung blender. Ano bang klaseng pag-uugali naman yan, mister? Di ba? Grabe naman kasilosa nan. Kasilosa. Kapatid, that's why we need to grow in this kind of faith. Amen? May naalala kayo, di ba? Yung mga personal yung experience. Na pag umuwi kayo, may mga lumilipad na plato, electric pan, plancha. Na? Lumayas ka na! Pumunta ka na sa bahay mo! Diba? Pero yung root ng kanilang pinag-aawayan, hindi pa naman na nakiklaro. Kaya nga, mga asawa, sabi ko nga matagal na natin narinig niya sa ating post, walang problema na hindi maayos sa loob ng tahanan pag inyong pinag-usapan. Kaya nga inuupuan yan. Kaya nga napakahalaga ng ating family time with God. Araw-araw nagkakausap kayo ng misis mo. Araw-araw na pag-uusapan nyo ano ang plano nyo, anong nangyari sa maghapon, ano ang ginawa nyo, ano ang accomplishment, at ano pang mga gagawin nyo sa mga susunod na araw. Kumusta na ang budget, kumusta na si ang anak natin, nakapag-aaral ba, ano ang ginawa, ganito, ganon. Machi-check natin. Amen. Hindi yung galing ka na nga sa trabaho, pagdating mo pa sa, wala na upuan ko rito Pagdating mo pa sa bahay, galing ka na nga maghapon, cellphone ang kaulayaw mo. Pagdating mo sa bahay, cellphone pa rin. Kala mo naman kung anong business ang pinagkakaabalahan mo. Yun naman pala, ML lang naman. Adik na tatay. Anong i-expect mo sa iyong mga anak? Di adik din. Amen. Kaya makakakita ka ng mga anak na hustler na sa TikTok. Bakit pinababayaan mo lang Kala mo okay lang magti-TikTok. Wow. Kala mo okay lang. Nung una nakadamit pa yan. Yung nakikita niya nagti-TikTok sa kanyang cellphone ay puro mga nakahubad. Kaya minsan isang araw lumalaki, naguhubad na rin unti-unti. Kaya mga magulang, nasa kamay natin, nakasalalay ang paglaki, paglago ng ating mga anak sa ating mga kamay. Kung gusto natin silang lumaki na merong ganitong klaseng commitment like Ruth, ay palakihin natin sila ng maayos na nasa sentro ng kalooban ng Diyos. Amen. Amen. So let's be an encouragement to any desperate person. Kahit kanino na merong problema, let's be a blessing to them. By simply, ipapakita lang natin yung ating commitment. No? Hindi lang, yung commitment natin, hindi nga lang confined sa ating pamilya Tayo mga Kristiyano, lalo yung mga staff, hindi lang naka-confine sa ating pamilya, hindi lang sa asawa, hindi lang sa ating mga anak. And even i-extend natin yung ating commitment sa ministry ng Panginoon. Na dapat pangunahin nga because ito'y part ng pagmamahal natin sa Diyos. Kaya kung nag-commit tayo na tayo ay mag-aaral sa Bible School, gawin naman natin hanggang sa matapos. Pag nag-commit tayo, mag-join ako sa choir, gawin naman natin hanggang sa ating tayo nabubuhay. Pag nag-commit tayo na magtuturo sa Sunday School, teaching ministry, gawin naman natin ito habang tayo ay malakas. Amen. Ganyang klaseng commitment ang hinahanap ng Panginoon. Hindi yung konting problema lang. Hindi na tayo makapag-perform ng ministries natin. Amen.
Amen. What's done for the first point? Marami po man dito, 100 points ito eh. 100 principles. Huh? The second thing is, a willing heart to sacrifice of a person who has a tremendous commitment can catch the attention of others. A willing heart to sacrifice of a person who has a tremendous commitment can catch the attention of others. Chapter 2, in verse 11. Sabi ng Biblia, sabi ni Boaz kay Ruth, and Boaz answered and said unto her, it had fully been showed me all that thou hast done unto thy mother-in-law since the death of thine husband, and how thou hast left thy father and thy mother, and the hand of thy nativity, and art come unto the people which thou knowest not theretofore. No? Nakita mo kung paano na-catch yung attention ni Boaz sa ginawa ni Ruth? Because of her willing heart to sacrifice para sa kanyang mother-in-law. Nakita yun ni Boaz at ito'y nakapag-catch ng kanyang attention. Huh? This kind of attitude ay makakakuha talaga ng attention ng ibang tao. Kaya nga, ang tanong ko dyan, do you have a willing heart to sacrifice for others? Meron ba tayong pusong kaya nating magsakripisyo para sa iba? Kung hindi nga natin kaya magsakripisyo para sa ating biyanan, kung hindi nga natin kaya magsakripisyo para sa ating asawa, how much more sa ibang tao na hindi natin kaano-ano? Magsasakripisyo ka mag-soul winning sa kainitan? Magsasakripisyo ka mag-soul winning sa pag masama ang panahon? Of course not. Hindi nga natin kaya magsakripisyo para sa ating pamilya. Hindi nga natin kaya magsakripisyo ng oras para i-gather yung ating family for our family time, para sila ay turuan. How much more para sa ibang tao? Paano natin gagawin yun, kapatid? Amen. Kayong mga mag-aasawa na. Time yun na ng pag-aasawa, it's your time. Nasa edad na po ako, Pastor. At handa na po akong mag-asawa. My question is, ano ang pinapang-catch mo ng attention sa gusto mong mapangasawa? Ha? Yung nagpapakyut ka ba? Sabi mo, magaling ako magdala ng damit. Maganda yung tindig ko. Magaling ako manalita. Ha? Ano ang nagkakatch ng attention? Nang gusto mong mapangasawa. Yung nagpapakit ka, pag nandyan, tadaan-daan ka. Pag nandyan, kung ano-ano ginagawa mo, kahit wala ka namang gagawin dyan, to show up, just to show up. Ha? Ganyan ba ang klaseng attention ang gusto mong ipakita na ikaw ay cute at pag dumaan ka sa kanya, ang bango naman natin taong ito. Wow! Ang ganda ng tindig, ang ganda ng hawi ng buhok, ang ganda ng manamit, ang galing. Pagka naglakad, pambihira, talo pa niya yung kadete. Anong pinangkakatch mo ng attention sa iyong gustong mapangasawa? Ha? It should be your willing heart to sacrifice. Ha? Dapat yung willing heart na magsakripisyo, na pagsasakripisyo para sa ibang tao. Na kahit wala nang ibang naggumagawa, ikaw na lang ang gumagawa, nagpapatuloy ka pa rin magtrabaho at gawin yung iyong responsibility. Hindi yung pagka nakita mo, wala nang nagtatrabaho, ako na lang. Iwanan mo na rin yung trabaho mo.
Is that kind of commitment you have? Ha? Hindi ba mas magandang kahit wala nang gumagawa ng mabuti, at least ikaw nananatili sa paggawa ng mabuti, is still willing to sacrifice for the cause. Amen. What a tremendous commitment. Willing ka hindi mo alam. Si Ruth hindi niya alam kung ano mangyayari. Basta ang alam nilang sasamahan niya si Naomi kahit saan magpunta. And she's willing to sacrifice, she's willing to work hard para sila ay kumain magbiyanan. Meron pa kayong manugang nagagawa niyan ngayon? Pagpatay na yung kanyang asawa? Ha? Meron pa kaya? Ako, may kilala ako. Grabing close niya sa kanyang husband nang nabubuhay. Ha? Sa sinasabi niya, hindi ako mabubuhay pag namatay ka. Sabay na lang tayong mamatay. Parang totoo din eh. Parang ikamamatay ko pag iniwan mo ako. Namatay. Umiyak. Isama mo na ako. Tinulak. Nagbibiro lang. Pero totoo, sabi, isama mo na ako, ayoko nang mabuhay. Hindi naman tinulak talaga. Pinipigil talaga, hindi ka na ngayong mabuhay. Isama mo na ako. Desperada. Pero wala pang 6 months, may asawa na ulit. Kaya yung emotion, wag niyong pagkakamali ang pag-ibig. Maliwanag yung love is agape. It is the love, the kind of love na galing sa Diyos. And it is a kind of love na ito'y susundin mo. By all means, susundin mo because it is a command. Command by God. Hindi yung emosyon, yung nararamdaman mo lang, kukupas yan. Lilipas yan. Yung emosyon na yan, lilipas yan. Pag tapos na yung emosyon na yan, tapos na. Wala ka nang nararamdaman na pag-ibig. Pero yung maliwanag yung kaisipan, gagawin ko ito, mamahalin ko yung asawa kong ito, anuman mangyari, dahil ito ang ibinigay sa akin ng Panginoon. Hindi yung pag dumoble-doble na yung sukat ng katawan ipagpapalit mo na ulit sa sexy. Ha? Pagka kumukulo-kulubot na yung mukha, hahanap ka naman ng makinis ang mukha. Pagka amoy efficacent na yung kanyang perfume, maghahanap ka na ng mga amoy Avon. Ha? A willing heart to sacrifice of a person who has a tremendous commitment can catch the attention of others. Dapat yun ang pang-catch natin ang attention ng ibang tao. Lalo na sa taong gusto nating mapangasawa. Yung ikaw ay merong willing heart na magsakripisyo para sa ibang tao. Kasi kung nagagawa mo yan sa ibang tao, sasabihin niya, lalo pa kaya sa akin kung ako ang pipiliin niyang mahalin. Amen. Dapat ganong klase. Kaya yun ang nakapag-catch ng attention ni Boaz kay Ruth. Amen. Ganyan ang gawin nating klase ng commitment. Ganyan klaseng puso, willing heart to sacrifice. Kayang-kaya mong magsakripisyo para sa ibang tao. Pag nagawa mo yan sa ibang tao, lalo na sa sarili mong pamilya. Amen? Pero ang masakit na katotohanan, tayo kayong mga magulang, marami tayong ini-spend sa mga ibang mga bagay, sa ibang mga tao, marami tayo nang ini-spend na oras natin, makipag-fellowship sa mga tatay, makipag-fellowship sa mga nanay, makipag-laro ng basketball sa mga kalaro natin. Marami tayong panahon ko sa mga bagay na sa sanglibutan, pero yung panahon natin ay family time with God.
bahagya tayong makapag-usap, magbigay ng time para sa family natin. And it is a shame for us fathers. It is a shame for us husbands. Kung tayo nag-i-enjoy sa company ng iba, tapos pagdating sa ating pamilya, hindi natin ma-enjoy, there's something wrong within you fathers, within you husband. Amen. We should have a willing heart to sacrifice for others. Kasi pagka meron tayong alam nating magsakripisyo para sa iba, ibig sabihin, kaya nating gawin yan, lalo na sa ating sariling pamilya. Amen. Number 3, and this might be the last, kasi marami pa, 100 points ito eh. When you encourage a desperate person, he or she will learn to think right and make a better plan for the future. All right, ulitin ko. When you encourage a desperate person, he will learn to think right and make a better plan for the future. That's what happened to Naomi. Kung anong klaseng impluensya meron si Ruth na nag-convict kay Naomi para makapag-isip siya ng tama at makagawa pa siya ng mas mabuting plano. Di ba? Nakita naman natin, desperado na si Naomi. Pero because of Ruth's commitment, nakita natin nagpatuloy siya kasama si Ruth. At nakagawa siya ng magandang decision, nakapag-isip ng tama, at nakapagawa siya ng magandang plano. Kaya makikita natin yung plano na yan ni Ruth o ni Naomi in chapter 3. Dahil na-encourage na siya Na-encourage na siya sa klase ng commitment meron si Ruth. Kaya sabi niya kay Ruth, ito yung gagawin natin. Nakita niyo? Nakapag-isip ng tama si Naomi at nakagawa siya ng magandang plano, hindi lang para sa kanya, kundi para kay Ruth. Amen. Tingnan mo ang ginawa niya sa chapter 3. Sabi niya, sa verse 1. Then Naomi, her mother-in-law, said unto her, My daughter, shall I not seek rest for thee, that I may not be well with thee? And now it is not Boaz of our kindred, with whose maidens thou wast. Behold, he winnowed barley tonight in the threshing floor. Wash thyself therefore, and anoint thee, and put thy raiment upon thee, and get thee down to the floor, but make not thyself known unto the man, until he shall have done eating and drinking. And it shall be, when he lieth down, that thou shalt mark the place where he shall lie, and thou shalt go in and uncover his feet, and lay thee down, and he will tell thee what thou shalt do. And she said unto her, yun na, yung response niya. Pero ito yun. Sabi ko, when you encourage a desperate person, he or she will learn to think right and make a better plan for the future. Si Naomi, bagamat siya desperada, but because of commitment ni Ruth na nakita niya, ito nakapag-isip na siya ng maganda. At nakapagplano na siya, ganito ang gagawin natin. Kasi si Boaz ay kamag-anak namin yan. Bagamat alam niya, hindi siya yung pinakamalapit na kamag-anak. Pero ito ang gagawin mo, kaya nga nung ginawa niya yung utos ni Naomi ayon sa tradisyon ng mga Israelites, nung ginawa niya yun, naunawaan ito ni Boaz. At nagkaroon kaagad siya ng willing heart na tanggapin. Pero sabi niya, hindi ako yung pinakamalapit na kinsman eh. Pag hindi ka tinanggap ng kinsman mo, ako ang tatanggap sa'yo. Amen. Yun ang maganda, yung resulta ng magandang plano ni Naomi. Kaya eventually, nakita naman natin, nagbunga yung kanyang plano. Amen.
Now let me ask you a question. Christians, especially you, staff, the staff of this church, do you have any disciple who was encouraged because of your commitment to God? Meron ka bang isang tao na dinidisciple mo at na-encourage na katulad mo? Dahil nakita niya yung commitment mo sa Diyos. Does he learn or she learn to think right and was able to make a better plan for her or for his future? And because that is because of your tremendous commitment. Somebody became a committed person. Meron ba? Isipin natin, tayo mga matagal-tagal ng Kristiyano. Meron na ba tayong na-win sa Panginoon? O, sabihin na natin, na-invite mo sa church, na nasa church, dinisciple mo, ibig sabihin, inalagaan mo. At dahil nakita niya yung iyong dedication, yung iyong commitment sa Panginoon, na kahit umulan, umaraw, nandyan ka sa iyong ministry, sa iyong commitment sa Panginoon. Kahit nahihirapan ka mag-aral sa Bible School, nagtutuloy ka pa rin. Nakita niya yung iyong commitment. At nag-challenge siya sa kanyang sarili. Gusto kong gayahin yung ginagawa na itong discipler ko. Yung taong ito na nag-win sa akin, gusto kong gayahin yung kanyang klase ng commitment. Na by all means, yung kanyang commitment sa Panginoon, na commitment niya na magturo, commitment niya na magtugtog ng piano, commitment niya na magturo sa Sunday school ministry, commitment niya mag-usher ng tao, commitment niya mag-drive ng sasakyan, commitment niya mag-soul winning. Ganun din ang gagawin niya. Nakita niya sa taong ito, what a kind, what a commitment na gustong gayahin ng tao ito. Meron ba tayong maituturo sa ating mga kamay na naturuan natin at na-encourage sa atin because of our commitment to God? O nadi-discourage natin sila kasi minsan nagpapakita tayo ng discouragement sa kanila. Nasasabihin natin sa ating disciple, kapatid, magpatuloy ka lang ha. Huwag mo akong tignan. Sa Panginoon ka tumingin kasi ako tao lang. Nasasaktan, marupok, bumabagsak. Para hindi ka matulad sa akin, tingin ka lang sa Panginoon ha. Ganyan ba ang naipapakita natin sa ating disciples? Sa palagi mo, may encourage kaya siya magpatuloy kung ikaw nga na-discourage? Amen? Sasabihin natin sa ating disciples, just follow what I say, don't follow what I do. Hindi tayo naniniwala sa ganyang klaseng prinsipyo. Naniniwala tayo na ang prinsipyo, the best character traits is principle ay yung follow me principle. Follow what I do. Gayahin mo yung ginagawa ko. Hindi mo mong gayahin yung ginagawa ko. Dahil mali. Pero sabihin natin sa kanya, ito yung ginagawa ko, gayahin mo yung ginagawa ko, ito yung makakabuti sa iyo, ito yung makakapagpalago sa iyo bilang Kristiyano. Hindi mo mong gayahin yung ginagawa ko. So the best leadership is leadership by example. Yung anong maganda, yung anong the best na example, yun, yung isa-set natin sa kanila, yun ang susundan nila. Kaya nga leader. It is a kind of servant leadership. Yun yung pinaunawa ng Panginoong Hesukristo sa atin na siya bagamat siya'y Diyos, iniwan niya ang kanyang trono sa langit, nagkatawang tao siya para ipakita sa atin na siya'y kayang magpakumbaba, na inari siya makasalanan, bagamat siya'y walang kasalanan, siya'y pinako sa krus dahil sa ating kasalanan. Nagpakababa. At doon sabi niya, follow what I say. Then sabi ni Paul, ang ganong klaseng commitment nakuha ni Paul,
For to me to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ganong klaseng commitment ang kailangan natin. Hindi yung sasabihin mo, huwag mo akong sundan ha. Kasi mali yung ginagawa ko. Bakit mali ginagawa mo? Nag-win ka pa ng tao, dinala mo sa church para ipakita mo lang, pwede kang gumawa ng mali. Is that kind of commitment we have? Ha? Is that kind of example we have na gusto natin ipagaya sa ating mga disciple? Ha? Think about it. Meron na ba tayo na challenge? Meron na ba tayo na encourage? Na dati natin wala siyang pag-asa? Pero ngayon nagkaroon siya ng pag-asa dahil nakakita siya ng pag-asa sa'yo. Na nakita ka niya, meron kang problema, meron kang dinadala, pero ikaw ay masaya pa rin na nag-aakay ng kaluluwa. Ikaw ay masaya pa rin pumupunta sa church. Ikaw ay masaya pa rin nagsusoul winning. Ikaw ay masaya pa rin umaawit sa Panginoon. Ikaw ay masaya pa rin nag-join sa prayer time. Ikaw pa rin ay masaya nag-join sa exhortation. And that's an encouragement to others. Ha? Meron na ba? Do you have any disciple who was encouraged because of your commitment to God? Meron na ba? If not, kung wala pa, bakit hindi tayo mag-go? I want this kind of attitude na meron si Ruth. Maganda kong gayahin ito bilang Kristiyano. Amen. Na yung akin, kung ako'y magpapatuloy lang sa tama, may makakakita sa akin, lalo na yung aking tinuturuan, yung aking disciple, na eventually yung taong ito, bagamat siya desperado sa buhay niya, problematic sa buhay niya, pero magdidesisyon siya, gagayahin ko yung taong ito. Bagamat may problema, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Again, when you encourage a desperate person, he or she will learn to think right and make a better plan for the future. Di ba maganda naman makakita tayo ng ganyan? Nakita natin dating drug addict, dating ML addict, dating addict sa basketball. Ha? Dating addict sa sugal, dating addict sa alak, dating addict sa sigarilyo, dating addict, lahat ng kaadikan nasa kanya na. Pero nung nanawin mo siya sa Panginoon, nagbago yung kanyang pananaw. Anong nangyari? Addict pa rin. Pero addict na sa salita ng Diyos, and it's not bad. Ito lang yung sinasabi natin na hindi ka, sabi, may prinsipyo tayo, lahat daw ng sobra masama. Hindi po totoo yun. Pag nasobrahan tayo sa salita ng Diyos, wala pong sobra ito. Ibig sabihin, mas lalo tayong mapapalapit sa Diyos. Ito ang magandang kaadikan kaysa anumang bagay na nakakaadik sa gitna ng sanglibutan na ito. Amen. Amen. What a tremendous commitment. My question is, the last. I'm done. No? Putulin ko muna to. Meron pa pong 10 puntos. At putulin ko, mamaya po, babalik tayo mamayang hapon to continue. No? Anyways, puro prinsipyo naman ito na makikita natin sa buhay ni Ruth o sa book na ito. No? Kaya ang tanong ko, last question. Anong klaseng commitment na tayo meron ngayon bilang isang Kristiyano? Masasabi ba nating tremendous, an excellent? You have devotion to God? Ha? Meron ba tayong ganoon? Dedicated ba tayo sa ating commitment sa Diyos? O sa ating sinumpaan sa Diyos, sa ating vow sa Panginoon? Na ngayon, nahihirapan ka sa Bible school, nag-iisip ka mag-quit. Pero pinili mo pa rin mag-stay because of your commitment to God. Kasi yung nawalan ng commitment, nawala yung kanilang mind, nawala sa focus ng kanilang commitment, madali lang nila i-give up. Bakit? Walang commitment eh. Walang commitment. Kaya kung magkakaroon nilang tayo ng commitment, gayahin na natin itong klase ng commitment. That
till death do us part. Amen. And besides, yung commitment natin sa Panginoon for eternity, kung anong ginagawa natin dito sa Panginoon, gagawin natin hanggang magpakailan-kailan pa man. Amen. We will sing praises to God unto eternity. Amen. I hope the message is clear. What a tremendous commitment. Let's have a tremendous commitment as a Christian. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat, Panginoon, sa natapos po naming pag-aaral ng iyong mga salita. Thank you so much, O God, sa buhay ni Ruth na naging example mo namin sa umagang ito. Thank you so much for your word. Thank you for the message. And I pray na patuloy po itong palaguin sa puso't isipan ng bawat isa po sa amin. O God, salamat po, Panginoon Diyos. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. At kung may nakikita mong kayong bahid ng kasalanan sa aming puso't isipan, patawad po, Diyos. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.